Ayun. So, what's up sa inyo guys? At nagbabalik na naman tayo sa isa na namang episode ng ating podcast. No? Okay. Nawawala kasi yung mic ko eh. Hindi, ayan na. Alright. So, First Thessalonians na po tayo. Kasi niyayari na natin yung Colossians. Okay. 1-4. Ano yung sa tingin mo, sir, na buod, na problema ng Colossus? No? Hindi ko pa na nababasa siya ng buo uli. Pero may binabanggit din dito, sila yung church na though heavily persecuted, Mm. nag-grow sila eh. However, may mga issues dito like sexual impurity. Okay. May ganyan dyan eh. Tapos, sabihin natin na yung low esteem kay Paul, may mga ganun Ay, dyan. saan yan? Thessalonians yan? Thessalonians. Okay. Kasi ang tanong ko pala yung sa last. Yung Yung sa- previous na Colossus ba? Yung sa Anong natatandaan mo, sir? Colossians. Okay sila eh. Okay Di ba sila. sila yung parang throughout nung start ni Paul eh. Kasama na eh. Generous. Philippians and Colossians. Oo, di ba? Kasi, Pero marami ding naging issue dito. Okay. mm, Which is, halos lahat naman kasi, alam nyo, ito, sa totoo lang, lagi naman totoo eh. Pero minsan, habang tumatanda tayo, parang nakikita na natin na yung tao talaga, kahit sa simbahan, prone yan na magkaroon ng misunderstanding. Di ba? Prone na magkaroon ng hidwaan, issue. Ganyan eh. offense. Offense. Tampo. Kahit naman hindi bukid, supposed. Mga ganun. Simbahan eh. Kahit sa simbahan niya eh. Paano Bukod ba sa tampong bukid, ano pa yung ibang lugar? ibang bukid. Okay. Ba't kaya tampong bukid ang tawag? Drabang bukid. Drabang bukid. Dami kasing mga ganun ba na minsan nagpapabigat or nagpapakulay din sa mundo. Yeah. Sipin mo, no? Pero, naging report ko nga ito eh. Medyo in-stretch ko yung report kasi meron akong subject about sa communication eh. Okay. Miscommunication. Parang una ako eh. Diniscuss ko na, saan ba ka nagmula ang miscommunication? Okay. Ginamit kitore ni Babel. Yun naman talaga. Ginamit kitore. We are saying one thing pero iba pala ibig sabihin. We don't mean what to say. We don't mean what we say. We don't say what we mean. Ayun. Ganun eh. Ganun. Well, alam niyo na may kwento nung ni Babel, nung story na yun. United sila. United in sa error. Sa mali. Kaya yun din naman namin nakuha ni Sir yung hindi porket united, nagkakaisa. Tama na. Sinasabi ko yun sa estudyante ko na INC. Sabi ko gano'n, sana pinagbati nyo ka ako si BBM tsaka si Sarah. Total, kayo dyan, di ba? Na isa sa mga in-encourage nyo na iboto sa inyong religion. E de syempre, ang hirap nun. Black voting pa siya. Yes. De syempre, yun yung fineflex kasi nila yung unity nila. Sabi ko, hindi sa lahat ng pagkakataon ang unity ay tama. Okay? Sa katulad nun, kapag may mga ganyang issue, paano nyo i-resolve yan? Ang much better ay ituro mo sa tao kung paano kumilatis para hindi nakaasa sa eto yung iboboto. Yun. Tsaka kung ang unity ay i-flex lang natin, tandaan natin, pag ang mga tao ay united in error, nag-i-intervene si God. Matakot tayo kapag ganon. Pag united ang tao sa error. Kikilos si God. Either guluhin yung lengguwahe o may mangyaring di maganda. So, careful tayo sa mga ganong uri ng unity. So, yun. Kaya nagkaroon din ng mga epistles si Paul dahil may mga certain problems yung sa mga churches simbahan. na in-address. Okay. Na ito kasi, merong tao kasi nagsabi sa akin na parang, imperfect yung church namin. Tapos parang ang naging shield niya pa o pinang-justify niya, wala namang perfect na church eh. Kung perfect na church, sana wala nang epistle.
Okay. So, medyo na-off naman ako doon. Kasi, ba't mo naman gagamitin yung logic na yun? Kaysa mag-repent, sabihin mo pa na, si David nga eh. Diba? Si ganito nga yung Corinthians nga eh. Topic namin yung kahapon. Just because in this lifetime or in this side of eternity is almost impossible na totally ma-overcome mo lahat ng sin, but that doesn't mean na hindi mo i-goal yung bagay na yun. So, ang point is, hindi porket na imposible na maging perfect ka talaga sa mundong ito, doesn't mean na hindi mo i-work out na maging malinis sa lahat ng area ng buhay mo. Tama. Hindi yung sa imbis na i-quote mo yung mga tao na nagkaroon ng victory over sa mga sin na yun, ang kino-quote mo pa is yung mga tao na walang victory or hindi sabihin natin walang logic yung parang halimbawa sa adultery, ang iko-quote mo pa ba si David para ma-overcome yung adulterous relationship? Nasa Bible yun para malaman na even sin yun. Even yung men of God, dinidisiplina ni God. Oo. Yun. Hindi yung i-quote mo yung mga... To encourage yung maling pamumuhay. Hindi ganun ang purpose bakit binanggit ni God yung mga tao na yun. Yun. Yun lang. Quote mo pa eh. Kaya ito yung Thessalonica. Simulan na natin. Okay, one only. Para sa mga members ng church sa Thessalonica na nakipag-isa sa Diyos Ama at sa Panginoong si Jesus Christ, sana maayos ang lagay nyo at ramdam nyo na mabait talaga ang Diyos. Galing ito kay Paul, Silas at Timothy. Okay. So isa-isay natin. Paul, Silas, and Timothy. Si Paul, dating si Saul. Okay. Then, kumbaga is kumilos yung Diyos sa buhay niya. Dati siyang mamamatay Kristiyano. Ito namang si Silvanus. Si Silvanus naman, siya si Silas. Okay? So, nung nag-split sila ni Barnabas because doon sa issue ni John Mark nang iwan sa ere, ang naging kasama lagi ni Paul sa pagbabahagi ng salita ng Diyos is si Silas or si Silvanus. Then, yung kanyang dinidisciple, si Paul, si Timothy. Si Timothy naman, yung tatay niya ay Greek, pero yung nanay niya ay Jew. Tapos yung lola niya is Jew. So, yun yung nag-raise sa kanya sa salita ng Diyos. So, pinalaki siya na aware sa salita ng Diyos. Ngayon, bakit Jew, sir? Si Timothy, Jew din ba? Yes. Ang panuntunan kung Jew ka or hindi is, kung yung nanay mo is Jew ka rin. No, nakita mo nanay, yes, sa nanay. So, pag ang nanay mo ay Jew ka din. Most importantly. So, kumbaga, kaya mataas yung chance. Kaya si Timothy, aware siya din sa word ni God because yung pagpapalaki sa kanya is Jewish setup. Dahil lola niya yung may alam, pinasa sa nanay niya, dahil yung nanay niya, pinasa sa kanya. So, kumbaga, hindi siya totally na overwhelmed ng Greek niyang tatay. Yun po yung kinagandahan nung sa pamilya din. Mahalaga. Yun yung lagi naman natin tinuturo sa simbahan natin. Saka sa mga teacher, di ba? Yung sabi mo nga, yung issue na dun sa values, nagsisimula sa tahanan. Yung iasa sa gobyerno o sa maganda yun pang sundot pero main family. Family dapat. Taga-reinforce lang yung school. Okay. Maraming mga pilosopo Ba't kaya? Nawala kasi sa pamilya yung yung closeness. Sa ngayon. 'Di ba? May mga patalastas dati yung sabay-sabay kumakain. Ngayon yung hindi na nag-uusap mga tao. Ewan ko kung sa sobrang nilamon na ba nung kabisihan ng mundo. Biruin mo yung cellphone ginamit para makapag-usap tayo ng mas mabilis. Pero hindi... Yung pa naging gamit para ihinder yung communication. Ngayon, ang magandang pinakikita nito at binanggit si Paul, si Silvanus at saka si Timothy. Ibig sabihin, hindi lang lagi si Paul ang nagbabahagi ng salita ng Diyos. So, ibig sabihin, may mga kasama din siya na nagbabahagi ng salita ng Diyos. Okay?
So, hindi lang si Paul ang preacher ng gospel. Even si Silas, even si Timothy. Kaya pinakita itong tatlo na to. Ngayon, yung Church ng Thessalonica is pinasimulan ni Paul, Oh. okay, nung second missionary journey niya. Kaya nga lang problema, after mga around 3 weeks, na-persecute si Paul. So, kinailangan niya na umalis dito sa bagong kapapanganak na church. Doon mismo. Sa Thessalonians mismo. Thessalonica. So, kailangan niya umalis. Pero, kahit na umalis si Paul, physical kasi nga, tumataka si Paul. Papatayin ba siya, gano'n? Ha? Parang gano'n. Pinapersecute siya eh. So, kumbaga, ang mainam dito, yung Church ng Thessalonica, nag-grow kahit na wala na si Paul. Ah. Yun. Ala. Kahit wala na si Paul, nag-grow pa rin yung church. So, kumbaga, okay tong church na to, supposedly. May autonomy. Hindi, hindi disusi. Hindi dipakpokpok. So, yun yung nakakatawa dito sa church na to. Sige, sir. So, Sir, bago tayo mag-move on, sige. tingin mo, bakit madaming tao dipokpok? Natamad. Walang kusa. Oo nga. Kaya mo pinupukpok. Kasi para bang lagi napipilitan na parang mas mahal yung sarili. Tamad. Ganon. Gusto lagi yung comfort. Lovers ng comfort. Sa imbis na lovers ng discipline. Ganon talaga magiging dipokpok. Kaya may may maganda ring values na natututunan yung mga mga stoic eh. Di ba? Kasi parang doon, kahit ayaw mo, Judy. Parang ganun siya eh. Although hindi ko naman pinapromote yung stoicism. Pero syempre, may maganda siyang maganda siyang practice. Yan ba yung nakapanood mo sa mga reels? Yung stoicism? Hindi yung mga stoic kasi mga sila Spartan. Okay. Sila Leonidas. Stoic tapos Spartan Sige. Another principle din kasi Spartan. Spartan Anyway, nakikita dito na yung Thessalonica, batang-bata pa nung iniwan ni Paul. Pero, faithful yung mga tao dito sa Thessalonica or Thessalonians. Ngayon, last but not the least, sabi dito, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. So, pag sinabing grace to you, ibig sabihin is, it is a big step from greeting to grace or grace to you. So, ibig sabihin is, there's a change dun sa buhay ng tao dahil sa grace ni God. Ngayon, binabanggit dito, grace to you and peace, kapayapaan, wholeness, fullness from God our Father and Lord Jesus Christ. So, ibig sabihin, magkatuwang dito ang mga persona ng Diyos para yung dapat at tamang pamumuhay na isa pamuhay natin is evident sa ating buhay. So, kumbaga, even si Paul, nagdidepend pa rin siya sa peacefulness na galing kay God. Nagdidepend pa rin siya na mahalaga na meron tayong grace ni God. Oo, kasi alam mo, isang patunay na totoo yung grace ni God. May mga tao na sobrang pangit ang ugali dati. Tapos, Nagbago dahil kay God eh. Yun kay John Mark, na nung balik uli si John Mark, tinanggap uli ni Paul. Diba? So, kumbaga, habang tumatanda, sana mas nagiging gracious tayo. Ganon. Habang tumatanda, mas naging, yung bugnutin. Bugno. Natawag ko doon, bugno. Pagbugnutin. Okay, number 2. Dos. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos para sa inyong lahat at lagi namin kayong sinasama sa mga prayers namin. Okay. So, kumbaga, mahalaga dito yung pagiging thankful, di ba? In everything you do, give thanks to the Lord. So, bakit tayo nagpapasalamat? Ibig sabihin, na-appreciate natin yung mabubuting bagay na ginagawa ng Diyos para sa atin. So, kapag ang puso natin thankful, hindi tayo reklamador, hindi tayo bugnutin, hindi tayo magagalitin, hindi tayo mapang-away. Yun. Kasi, naiintindihan mo kung yung mga bagay na tinatanggap natin is deserve natin. Sa bagay, ganda nun. Karamihan kasi ng mga abugno,
O yung pag nabubugno tayo, Ah. ang nararamdaman natin, I don't deserve this. Oo. I deserve more. Parang Ah. ganun di ba? Yung mga reklamo natin, I don't deserve this. I deserve more. What we deserve is death. Yun nga eh. No? Yun yung lagi ko Kaya dapat sinasabi. thankful, no? Ang gamot sa reklamo ay pagpapasalamat. Kung alam lang nila, no? Kung ang tawag dito, pag kasi thankful ka, hindi ka mapaghangad o mapaghanap ng mga bagay na wala. Ano din, parang kontento ka din. Yun. Magkakambal. Yun, thankfulness tsaka contentment. Normally, magka-include yun, dalawa na yun. Bagay, no? Ngayon, sabi dito, making mention of you in prayers. Si Paul, binabanggit niya talaga yung mga pangalan ng churches. Sinasama niya talaga sa prayer. Hindi naman na niya necessarily iniisa-isa yung mga tao doon. Pero at least, alam niya kung anong particular church yung pinatutungkulan niya. Okay? Kaya nga, sabi dito, making mention of you in our prayers. Tapos, di ba dito din sa Thessalonians yung brethren, pray for us. Yun. So, kumbaga, gusto niya na magpatuloy in faith itong mga tao na to. Kaya mini-mention. Sa prayer life, no? Malalaman mo kung yung tao na yun okay na sa buhay mo kapag pinagpe-pray mo siya. Ayan. So, mahalaga na pinagpe-pray natin yung mga brethren natin sa mahalagang tao sa buhay natin. Okay, next, 3-4. Pag nagpe-pray kami sa Diyos at Ama natin, inaalala namin kung paano nyo pinapractice ang faith nyo. Kung paano kayo nag-e-effort ng todo. Okay. Para ipakita ang pagmamahal nyo. At kung gaano katibay ang pag-asa nyo sa Panginoon nating si Jesucristo. Mga kapatid, alam naming mahal kayo ng Diyos. Hanggang 4 lang. Tama. Mga kapatid, alam naming mahal kayo ng Diyos at pinili niya kayo. Okay. So, mainam na alalahanin daw natin yung mga bagay na ginawa sa atin ng Diyos. Pero wag naman din daw tayong pabaya doon sa mga responsibilidad natin. Balance rin. So, binanggitan naman dito yung faith, love, and hope. Effort to. So, binanggit dito na kailangan yung motivation ng ating effort or yung pagkilos o paggalaw natin is yung working ng Holy Spirit sa atin na nawo-work out through faith. Nag-yield lang tayo. Nag-yield lang tayo. Ngayon, binanggit ito, love, hope, at saka faith. Sobrang lakas ng force ng love. Diba? Doon naman nag-start lahat eh. If it is not motivated by love, then ano yung motivation mo? Yung totoong love hindi yung gawa-gawa lang na. Yun yung sa 1 Corinthians 13. Kahit anong gawin mo without love. Nag-give thanks dito is, nag-give thanks dito yung tawag dito, si Paul, hindi dahil sa mabubuting tao yung mga Thessalonica or mga nasa Thessalonians, kundi nag-give thanks si Paul kasi despite the persecutions na kinakaharap niya, naibabahagi pa rin niya yung gospel. Tapos binanggit pa dito yung love, binanggit pa dito yung patience of hope in our Lord Jesus. So, kung papansin natin, yung faith produce work, yung love produce labor, and hope produce patience. Wow. Okay, so faith, love, and hope, or faith, hope, and love. Okay? Ganun na. Ngayon, tandaan natin na yung salita ng Diyos, merong power. Because walang, ang tawag dito, yung word ni God is para siyang double-edged sword. So, ibig sabihin is humihiwa siya kahit sa kaibuturan ng ating puso. So, kumbaga, kung gusto natin magkaroon ng transformation or change sa isang lugar o sa isang komunidad o pamilya, it's very important na, yes, yung word ni God ay maibahagi. Okay? Mahalaga din yung pagtanggap sa word ni God. Okay? Ano pa? Bagay. Desire to be like Jesus and magkaroon ng existence of spiritual joy. Madami kasing tao, sir, na hindi tumatanggap no? Ang word ni God.
i-reject nila. Ngayon, pag i-reject nila, napunta sila sa kapahamakan, magagalit sila bakit dun sila napunta. Parang ang dami ng warning before. Yan. So, kumbaga, tawag dito, bakit magagalit yung tao na pupunta sa impyerno in the first place? Ayaw naman din nila sundin si God. Tingin mo ba sa impyerno, galit sila dun sa Diyos? O? Hindi na nila magagawa magalit na totally galit kasi yung iba sa kanila, alam naman deserve nila. Tingin mo nagsisisi ba sila? Hindi. Hindi. Naghahanap lang sila na ibe-blame. Ganun. Oo. Tapos, napunta sa hell, tataka. Ino-offer sa'yo yung langit. Di ka naman, ayaw mo rin naman maniwala Libre kay naman. God. Oo, tapos ayaw mo rin maniwala kay God. Paano gagawin doon? So, ibig sabihin, hindi ka rin mag-enjoy pagdating mo sa langit sa presensya ng Diyos kung ikaw mismo is hindi ka naman naniniwala. O, lang bilang sa'yo yun. Dito mo kasi kiklaim no? Oo. So, mahalaga na tayo naniniwala sa salita ng Diyos, naniniwala tayo kay God. And may desire tayo na maging katulad ni Jesus. Verse 5. Nung pinreach namin sa inyo ang magandang balita, hindi lang salita ang gamit namin. Nag-preach kami sa kapangyarihan at tulong ng Holy Spirit. At confident kami na totoo ito. Okay. Alam nyo kung paano kami namuhay nung nandyan kami sa inyo. Ginawa namin yon para sa ikabubuti nyo. Okay. So, kumbaga, yung gospel ni God, merong power. It is the power of God unto salvation. Hindi lang daw salita. Oo. Madaming nag-interpret nito na hindi doctrine, Oo, hindi lang salita. Hindi doctrine lang. Kailangan meron din yung power. Iba naman parang... Pag nasa iyo Holy Spirit, meron talagang power. Ibig sabihin, meron dating na kapag nag-share ka, is merong boldness. Ganon. Yun yung iba kasi, sir, na-interpret na yung parang healing. Ay. Yung parang healing siya. Hindi ko naman sinasabi na wala ng healing. Oo. Okay? Pero kumbaga yung explosion ng mga miracles, nag-cease na. Yun yung tingin ko doon. Minsan kasi, pinipeki naman natin. Yun naman ang napansin ko. Karamihan. Saka galing tayo dyan. Parang pinipeki natin power. Kaya nga sa Timothy, di ba, merong sharing doon na they denied the power. Yeah. Yun. So, kumbaga, wag nating i-deny yung power. Kasi in the last days, the love of many will grow cold. So, hindi natin mapepeki yung power. Okay? So, boldness yun, So, hindi siya yung power na physical na susuntukin mo, hindi. Yun yung working ng Holy Spirit. Hindi sinabi naman dito kung ano yun Nakita niyo kami kung paano mamuhay. Ibig sabihin, kasama din sa power ng Holy Spirit, yung how we live our lives. Yes. Lifestyle natin. No, sir? Di ba? Yes. Paano mo masasabing totoo na yung Holy Spirit nasa iyo? Magtangs ako. Di ba? Hindi ganon. Diba? Kailangan merong evident na behavior o pagkilos sa buhay. Tingin mo behavior yon? Isa yon sa mga possible. Kung lagi mo naman ng or pattern na ng buhay mo, yung bagay na yon, yes, that is a pattern. That is a behavior. Kung lagi na lang mong ginagawa. Pero totoo po yun. Marami po tayong kapatiran ngayon na ang pangit ng ugali talaga dati. Makakaaway mo. Pero ngayon, ang humble. Di ba? So, yung talagang nagbago. Benta ko nga lang si Kuya Joe. Di ba dati, sobrang suplado. Ngayon, konti na lang. Hindi ngayon yung sobra niya sa material na bagay. Nyari nagasgasan mo yung ganito niya. Maselan siya. Maselan siya. Ngayon, di ba parang... medyo okay. Oo, so nagbabago pala talaga. Yes. Pag na-humble din yung tao, tsaka nagre-reflect or nare-realize niya kung ano yung problem. Ayan. Okay, verse 6. Ayan. Ginaya nyo ang example namin at ng Panginoon. At kahit sobrang nahirapan kayo, masaya naman kayo dahil sa Holy Spirit nung tinanggap nyo ang mensahe tungkol kay Hesukristo. Okay. 6. So, kumbaga, itong mga Thessalonians, mula dun sa dati nila na religious
system. Hindi ko alam kung pagan ba to or ano. Okay. So, Anong lagay? huminto sila doon sa mga practices na Kinalikuran ginagawa. nila. And then they start following yung mga salita. Hindi nila hinalo. Yes, hindi. So, kumbaga, yun yung commendable sa kanila. Kaya nga sabi dito, Ganda with nun. joy of the Holy Spirit. Kinalikuran. Bakit joy of the Holy Spirit? Kapag alam mo na yung Holy Spirit is hindi nag-grieve, kundi merong joy, ibig sabihin, sinusunod natin yung word ni God. Di ba meron tayong linya na filled by the Holy Spirit? Pag sinabing filled by the Holy Spirit, yung buhay natin is punong-puno ng pagsunod sa Diyos. Yun ang ibig Nag-yield sabihin. ka kasi. Oo, Hindi mo ginigrieve. hindi mo kasi ginigrieve yung Holy Kaya Spirit. Oo. Yun, Kaya iniwasan natin yung mga kantang I want more of you, Holy Oo. Spirit. Yung mga Holy Spirit, you're welcome here. Kasi Oo. naniniwala tayo, or kami, Mm. na yung Holy Spirit indwelled sorry. Tama ba? Nananahan sa atin. Nananahan sa buhay. Hindi siya yung parang something na kinocall mo na Holy Spirit, halika dito. Hindi siya ganun. Hindi siya ganun. Mm. Yung Holy Spirit is, ang tinuturo niya, is salita ni Jesus. So, kumbaga, hindi sila naging follower because convenient. Naging follower sila nung time na may gulo. Nung time na heavily persecuted yung church. Doon sila nag-follow kay tawag dito, kay Paul. Yun. Okay. Hindi sila natinag ba? Hindi, maganda rin yung faith nila. Yes. Hindi kasi siguro ganito. Mm. Doon mo kasi malalaman kung totoo, sir. Pananampalataya mo, kunyari, life and death. Yung magiging evidence sa buhay nila. Kung kakanakay, kung kakasakay. Kaya minsan, parang ang sakit na konting inconvenience. Okay. Laglag ka na. Parang masakit yun. Parang kunyari yung brethren mo, parang, paano na lang? Kung ito na yung totohanan na, tribulation na, o kaya yung, diba? So, ang tawag dito, merong ganyang verse sa Bible If sa ganitong bagay, hindi mo na kayang gawin, how much more pa pag ganitong bagay? Nakalimutan ko Yung ba yung milk? Yun ba yung... hindi. Nakalimutan ko yung exact na verse na yun Ibig sabihin ko yung sa maliit na bagay, hindi natin magawa yung tama. What would you expect doon sa ibang area? Ayan. Ngayon, sabi dito, verse 6 pa rin tayo. Sige, go! Yung joy ng Holy Spirit. So, when the Thessalonian Christians faced the affliction from receiving the word, they didn't face it with a resigned fatalism. They faced it with joy of the Holy Spirit. So, kumbaga, paano ba? Obedient sila. Oo, obedient sila. May obedient heart. Tapos, hindi sila go with the flow. Okay? Hindi sila uuso lang. Kasabi dito after the affliction from receiving the word. So, minsan, meron talagang mga, tao na, ewan ko kung galit lang ba o ayaw lang sa word ni God. Pero as for us, isure natin, naniniwala tayo sa kanyang salita. Okay? Next, verse 7. Lifestyle yun Doon natin kasi may papakita kung totoo bang naniniwala tayo sa lifestyle natin. Okay, kaya naging example kayo sa lahat ng naniniwala sa Panginoon na nasa Macedonia at Achaia. Okay. So, kumbaga, itong Thessalonians, naging halimbawa sila. Na-commend pa sila. Tingnan nyo yung mga taga-Thessalonians. So, kumbaga, ganun, no? kinommend sila para bang, sila yung living example kung paano mamuhay yung isang buhay na patotoo. Sila ang ginamit na example ni Paul. Okay, next. Last na to, 8 to 10. Sabi ko sa'yo. Teka lang. Maaga pa Medyo pahabayan natin. Hindi. Basahin mo lang yung mahaba yan. Dahil sa inyo, hindi lang sa buong Macedonia at Achaia nakarating ang mensahe tungkol sa Panginoon. Nabalitaan din sa lahat ng lugar ang faith nyo sa Diyos. Okay. Lahat ng lugar, sir. Dahil doon sa lifestyle nila. Lupit
Kinukwento ng lahat ng tao sa mga lugar na yon kung paano nyo kami winelcome at kung paano nyo tinalikuran ang mga Diyos-Diyosan para sambahin ang totoo at buhay na Diyos Okay. at para hintayin ang anak niyang dadating galing sa langit, si Jesus. Siya yung binuhay galing sa kamatayan at siya din ang magliligtas sa atin sa darating na matinding galit at parusa ng Diyos. So, ang tawag dito, ito yung example na yung Thessalonian Christians, they're good example para sa ibang mga churches. Siguro yung kanilang discipline, yung kanilang faith, yun yung kailangan matutunan din ng ibang mga churches. Ano din sila, hospitable. Kung paano daw welcome si Paul. Saka siguro paano ipagtanggap nila. Excited. So, sabi dito is, nasan ba yung part na yun? For from you, the word of the Lord has sounded forth. So, kumbaga, kung tayo, anak ng Diyos, sa atin nagsisimula yung pag-sound ng, tawag dito, ng word ni God. So, kumbaga, tayo din is nag-share. Ngayon, sabi dito, sounded forth at saka yung faith toward God has gone out. So, ano yung aspects nito? So, ito yung aspeto kung paano nag-i-spread yung gospel sa church or kung paano nag-i-spread yung gospel. Siyempre, una, kailangan natin ng salita ng Diyos kung ano yung ang tawag dito. Ano may spread kung wala yun? Oo. Kung ano yung gospel. So, siyempre, maalam tayo sa word ni God. Yan. So, what else? Hindi lang tayo basta preacher na salita ng Diyos. Sinasapamuhay natin mismo yung salita ng Diyos. Minsan nga daw po, mas malakas daw yun. Yung pamumuhay mo. Kapag? Mas malakas na mag-preach kaysa sa salita lang. Oo. Kasi kapag nakikita nila na totoo yun sa buhay mo, may bigat. Meron man living testimony. Saka ngayon, allergic na kasi mga tao ngayon sa mga maboka lang. Madami kasi magaling magsalita. Di ba kahit nga sa hearing lang sa Senate, para bang tigil yun na yan kasi wala rin namang makukulong. Nauungguan lang. Pero mahalaga nga na may masampulan. Yun din, lifestyle. Pansinin nyo. Kaya ang gawin natin, ang gawin natin dapat, ang mindset natin, laging yung heart natin dapat ready and willing to obey. Oo nga. Ito ang sabi dito. How you turn to God from idols to serve the living and true God and to wait for His Son from heaven. Hindi sila nakilala dahil ang lupit nila mag-share. Nakilala daw sila kung paano nila tinalikuran yung dati nilang gawin. Pamumuhay. Dati nilang gawin. Yun mo, sa sobrang extreme siguro at lupit nun, nabalita. Di ba? So, ang sabi dito, even Jesus who delivers us from the wrath to come. So, si God mismo is, ang tawag dito, Paul pointed to the essence of salvation in saying Jesus delivers us from the wrath to come. We are saved from something and that something is the righteous wrath of a holy God. So, ibig sabihin nun, niligtas tayo ni God sa sarili niya? Pwede. Okay? So, kumbaga, ayaw i-totally destroy tayo ni God. So, kumbaga, nag-iwan siya ng mga remnant or dineliver niya yung mga tao, chinage niya yung heart noong ibang mga tao. So, kumbaga, sabi dito, even Jesus who delivers us from the wrath to come, yung parusa na deserve natin, hindi niya ibinibigay. Pero kunwari, hindi tayo nagtitiwala kay God, then tumatag tayo. Because darating yung wrath ni God. Di ba yun yung sabi mo sa, sa John 3:17 to 18? 18. Kasi kunwari, may mga ibang tao na lagi sinasabi, judgmental daw yung mga Christians, ganyan-ganyan. Sabi ko, bago pa kayo sabihan o pagsabihan ng mga Kristiyano, okay? Meron ng judgment yung Bible. Kasi sinasabi nga sa verse 18, walang judgment yung mga naniniwala kay God. Pero yung mga hindi naniniwala kay God, kinondemn na sila.
tao kasi pag nasasaway, judgmental agad ang sagot eh. Oh, binalik ko nga sa kanila yun. Hindi din Diba? baka ako pagiging judgmental ka ako na tinatawag yung judgmental, di ba? Paano kunyari, doktor? Paano, doktor? Sinabihan ka na, alam mo, may taling ng buhay mo. Oo nga, sabi mo, ay, hindi totoo yan. Sinisiraan mo lang ako. Oo nga. Ay, hindi pwede ganun. Diba? Kunyari, may sinabi, alam mo, may sakit ka sa atay. Dahil yan sa kaiinom mo. Ha? Ako? Kilala mo ba ako? Diyos ka ba? Oh, Diba? Only God can judge me. Tapos Oo. dumating si God, judge ka. Tapos sabi pa, only God can Kita mo, judge me. psychology ng mga tao. Kaya kailangan honest tayo. Pero alam mo, sir, Mm. ito, na-realize ko lately lang din. Ganon din kasi tayo eh. Ganon din tayo katigas ang ulo eh. Totoo naman. Unless talaga yung repentance mag-grant sa atin. Oo. May mga tao din kasi hindi marunong mag-reflect. Siguro, So, ano mo talaga pa. siguro, tama. Minsan na-frustrate tayo. Okay. Ba't ba ganito yung ugali ng tao na to? Bakit yung mga tao na to hindi marunong mag-reflect? Okay. Di ba? Saka ngayon, gusto mong sabihan, gusto mong pagalitan, magbago ka naman. Gusto mong gano'n, frustrate ka. Pero hindi nga nakakapagpabago yun. Worldly God lang, no? So siguro, mas mas mag-focus tayo more on sa word ni God kaysa change of behavior lang. Okay. Di ba? It is not just the Bible you know, it's the Bible you live. So, mahalaga, totoo sa buhay natin yung salita ng Diyos. Okay. So, yun pala, no? Tama, sir. Medyo may sagot ako. Ano yan? Nagkaroon ako ng sagot ngayon sa mga katanungan ko sa kanina off-cam. Ano yan? Di ba kung paano mo i-handle, di ba? Yung mga behavior na hindi maganda. Minsan frustrated ka. How to handle it? Ako ba'y mananahimik na lamang? B. Ako ba'y papalag? C. Papatulang ko ba o unawain ko? Patulang ko ba? Unawain ko. Pero ano pala, babalik ka rin sa word ni God. Mag-share ka ng word ni God. Isa pamuhay mo yung word ni God. Bigla ko tuloy naalala yung ginawa ni Jesus. Merong treatment na hindi maganda sa kanya. Nag-extra mile. Yung sa The Chosen, ang ganda ng visual. Yung inihatid nila yung mga gamit. Tapos nag-iba ngayon yung behavior ng mga kawal. Na dati parang, kami Tapos parang sa dulo sila na yun. Tumutulong. Kasi, hindi mo nilalaban ng fire yung fire. Okay? So, tinatry mo silang i-overcome not by evil, but by good. Ngayon, nasagot yung tanong mo. Para mo daw nilalagyan ng mainit na uling yung ulo ng tao kapag ginagawan mo ng mabuti. Ayun yung, di ba nakwento ko na kung ano ibig sabihin nun? Nung parang before, sabi kapag yung ginawan mo daw ng mabuti yung isang tao, para daw nilalagyan mo daw ng mainit na uling yung ulo ng tao. Ang akala ko dun before, ang ibig sabihin nun, ay inis na inis siguro. Kasi biruin mo, ang sama niya sa akin, tapos ginawa ko ng mabuti. Parang inis na inis siya, parang uling sa ulo. Hindi pala. Hindi. Ang ibig sabihin pala nyo, parang mo siyang tinulungan mabuhay muli. Nagka-hope siya. Kasi yung uling daw before, hindi naman, wala naman lighter nun eh. So, para ikaw magkaroon ka ng apoy, sinasali ng mga apoy. So, pag namatay ang apoy sa isang bahay, kukuha ka ng apoy sa ibang bahay. Parang ganun. Tsaka siya nagtitira na remnant. So, ganun po yung sa uling, parang binigyan mo siya ng uling, ibig sabihin, meron ka ng pang-apoy ulit. Parang ganun, meron ka ng pambuhay ulit. Tutuloy ang iyong... Tsaka para maging conscious siya na merong hindi okay. Okay. So, kumbaga, maging conscious siya natin kapag ginagawa pa rin ako ng kabutihan kahit na masama yung ugali ko. Kasi ang tao kapag sinabi mo, sama ng ugali mo, syempre, oo nga, no? Bihira naman yun. Parang sobrang bihira ng taong ganun. Although meron na, opo, totoo po. Yung proud pa. Huwag ka naman proud. Tama. Oo nga. Ganun nga din ginawa ni Jesus yun. Sige yun. So, ako na-bless. So ngayon, huwag natin kakalimutan dito sa Thessalonians na ang nagwi-withhold sa wrath ni God
na ibuhos is yung kanyang mercy. Yun. So, mahalaga na merciful. Hindi kasi, biruin mo, tayo may kasalanan kay God, pero siya yung unang gumawa ng paraan para maligtas tayo. Minsan din, parang ang gandang image rin na meron ka kinaiinisan. Sa kung paano nainis, sa tingin mo pwedeng nainis sa'yo si God dahil gano'n ka rin sa Kanya. Oo. At saka greater yung offense natin kay God compare sa offense natin na ating kapwa. Ang ganda. Ang gandang analogy sa kapwa. Kaya pala hindi mo pwedeng mahalin ng Diyos na hindi nakikita kung hindi mo kayang mahalin yung kapwa mo. Kapwa mo nakikita Kasi mo. parang plastic. Pwede bang lumabas sa isang butas ang dalawang ilog? O parang gano'n. Hindi pwede. Hindi pwede na pinupuri mo siya pero yung mga brethren mo o yung mga kapitbahay mo sinasalahula mo naman o inaaway mo. O hindi pwede gano'n. Lack of love and forgiveness yung gano'ng bagay. Okay? So, yun lang. Dito sa unang part na to, kinokomment ni Paul, okay, yung Thessalonians, kasi kahit na sandali lang siya sa Thessalonians, na-establish yung kanilang church. Yun yung isa sa highlight dito. Nagpapasalamat si Paul sa kay God, sa buhay nila, papatuloy sila. At tingin ko, alam niyo naman na rin yung pattern ni Paul, di ba? Parang kinokomedya muna bago niya paluin dun sisitahin sa kung anong issue. So, yun yung maaabangan natin next week. Okay. Ano kaya ang problema para makita ng Thessalonica na umabot hanggang 2 letter? Oo nga, 2 kay Thessalonians. Kahit yung Corinthians din, nawala nga lang din. Nawala pa yung 2, di ba? 4 dapat. Kaya may nagtad, kulang yung Bible. Hindi po. Kayang tumayo nung Biblia sa sarili niya. Tapos, yung lahat ng mga na-compile, enough yun. Iniwala ko na enough yun. Kahit na hindi mo na ilagay yung iba. Okay? So, yun lang. Yun lang, guys. Thank you. Mag-isip kami ng title. Ano kaya? Okay. Who are the Thessalonians?